Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udhwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin, dakilain natin at magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pagkakataong pinagkakaloob niya sa atin. At pasalamatin natin, dakilain at purihin natin ng Allah sapagkat binigyan tayo ng tawfiq. Naging madali sa atin ang pag-aaral patungkol sa kanyang pananampalataya. Hindi katulad ng iba, nakakaramdam sila ng pagiging sagabal ng pag-aaral na ito sa pananampalataya at mabigat sa kanilang pakiramdam. Kaya makikita natin na hindi sila nagsisikap sa pag-aaral patungkol sa pananampalataya. Subalit tayo o kayo na binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginantimpalaan, pinagkalooban niya ng tawfiq, ay walang epekto sa inyo ang mga bagay na ito. Na kahit tayo ay nagtatrabaho, tayo ay abala sa ating mga gawain, ay nakapagbibigay tayo halos ng malaking oras sa pag-aaral patungkol sa pananampalataya. Nawa ang pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta, si Muhammad, ganun na rin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga nilalang na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, muli ang pagbati ng pangdaigdigang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulad po ng ating napag-usapan, tayo po ay tatalakay ng dalawang paksa sa ating pag-aaral. Una pong paksa ay patungkol sa hadith at pangalawa ay patungkol sa fiqh. At ngayon po ay tatalakay natin ang unang aklat na napag-usapan natin. Ito po ay patungkol sa aklat ng hadith. At ito ay ihahanda natin para sa inyo, no? Aklat ito na kung saan napag-aralan namin nung kami ay nasa Mahad al-Ma'arif sa Baguio. Ito ay isa sa mga subject na aming tinalakay, itong aklat na ito, na pinamagatang Umdatul Ahkam. So, Masya Allah, napakaganda ng aklat na ito sapagkat makikita natin ang kaayusan ng mga topics dito. At syempre, unang-una hindi mawawala sa mga aklat ng fiqh, hadith, ahkam, yung usaping tahara. Halos lahat ng mga aklat na ito nag-umpisa sila sa usaping tahara. Okay? Dahil ang tahara ay napakahalaga. Ang usaping tahara, hindi lang siya basta nagre-representa sa isang bagay. Napakalawak. No? Saklaw nito ang pagiging katanggap-tanggap ng ating mga ibada, especially ang sala. No? Pinag-uusapan din dito yung tahara. Ang sala, alam natin na kasama siya sa mga arkanul Islam, sa mga haligi ng Islam, katapos ng shahadatain. So, nakadikit dito yung usaping tahara sapagkat ang tahara ay miftahus sala. Ang tahara, ang kalinisan, ang topic na ito ay miftahus sala o yung tahara ay miftahus sala. Ito ay susi sa pagiging katanggap-tanggap ng ating mga sala. Okay? So, napakahalaga nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya halos lahat ng mga muallif nagsulat ng aklat na fiqh, hadith, mga ahkam, mga batas. Ang kanilang mga aklat ay sinimulan nila sa topic o sa bab ng tahara. Ang mga topic na tumutukoy sa kalinisan. Okay? So ngayon, mag-umpisa po tayo. I-identify muna natin kung ano yung tahara. Lughatan wa istilahan. At taharatu fil lugha, ibig sabihin ng lugha, ibig sabihin literal. Kapag ka narinig mo yung salitang tahara, mabilis na papasok sa isip mo yung literal na kahulugan niya, which is an-nadafa, o yung kalinisan. Pag sinabing tahara, sa lugha, sa literal, papasok sa isip natin ang kanyang literal na kahulugan na an-nadafa o ang kalinisan. O fil istilah at sa pang-Islamikong pangkahulugan, pag sinabing tahara,
means irtifa'ul hadath. Irtifa'ul hadath, ito yung pag-aalis ng mga bagay na maaring makapigil sa pagiging katanggap-tanggap ng ating salah. Mayroong dalawang klase ng hadath, hadath al-akbar wa hadath al-asghar. Okay? Malaking pangyayari at maliit na pangyayari. Wa zawalun najas, at pag-aalis ng mga dumi. Sa pag-aalis ng dumi, tinutukoy dito is tatlong bagay. Pag-aalis ng dumi sa katawan, pag-aalis ng dumi sa damit na susuotin o nakasuot, at pag-aalis ng dumi sa lugar na pagdarausan ng ibadah. Okay? Yun po yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So dito, meron tayong dalawang klase ng tahara. Bukod sa kanyang pakahulugan, meron tayong dalawang klase ng tahara. Meron tayong tinatawag na taharatul ma'nawiyya. Okay? At taharatu al-hissiyya. So ano yung pakahulugan ng dalawang ito? Taharatul ma'nawiyya, وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال. ومن هذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Okay? Pag sinabing taharatul ma'nawiyya, nagre-representa ito sa kalinisan ng ating aqida, kalinisan ng ating akhlaq, kalinisan ng ating mga gawain, kalinisan ng ating puso. Kumbaga, kabilang dito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapaliwanag sa ating napag-uusapan. Sabi niya, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At kumuha ka sa kanilang mga kayamanan, sa mga mayayaman, sadaqah ng sadaqah, charity, na dito lilinisin nila ang kanilang mga sarili. Wa tuzakkihim biha. Wa qawluhu fi muqabil dhalik. At isa pang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun. So, pasok ito sa taharatul ma'nawiyya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga musyrik, ang mga pagsagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, najas. Marumi sila. Marumi hindi sa pisikal. Marumi sila sa kanilang aqida, sa kanilang paniniwala, sa kanilang mga gawain. Marumi ang kanilang puso sapagkat mayroong pagtatambal dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng taharatu al-ma'nawiyah. At meron din naman tayong tinutukoy mga kapatid sa pananampalatayang Islam na taharatu al-hissiyya. Okay? Ano yung taharatu al-hissiyya? Okay, ito na yung kalinisan ng ating katawan. Kalinisan ng ating katawan sa mga dumi na maaring makapigil sa ating pagsasagawa ng ibadah. Pag sinabing makapigil sa pagsasagawa ng ibadah, meaning to say, ito yung mga dahilan para hindi tanggapin yung ating mga pagdarasal o kung ano pa mang ibadah, sapagkat mayroong dumi na nanatili sa ating katawan, sa ating lugar, sa ating mismong damit na ginagamit. So, ayun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maikli lang to, na introduction patungkol sa tahara. Bukod pa doon, dadako na po tayo sa unang hadith na naglalaman din, o naglalaman talaga ng tahara. Okay? Ang hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay iniulat ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Salaysay ni Umar bin Al-Khattab, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya nagsabi, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات
وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ang hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siguro ay ilang beses nating narinig, ilang beses nang natalakay, at tulad nga lang sinabi ko, dahil ito ay talagang sinusulat sa mga unang paksa, sa mga aklat na binasa nasabi natin kanina, hadith, fiqh, ahkam. Kabilang ito, unang-una to. At ang hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na isinaysay ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, ay patungkol ito sa ating mga intensyon. Kahalagahan ng intensyon ng isang tao. Sapagkat narinig niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Innamal a'malu binniyat." Lahat ng mga gawain ay nakadepende sa ating mga intensyon. O fi riwaya, at mayroong isang salaysay, binniyah, sa intensyon. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. At sigurado na ang bawat isa sa atin ay makakamit niya kung ano yung kanyang intensyon. Kung ang kanyang intensyon sa mga gawain ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkuha ng kanyang rida, pagkuha ng kanyang habag, mapalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, at matulungan mo ang makapag-ambag ka sa pananampalatayang ito, ay makakamit mo yon. At kung ang iyong intensyon ay patungkol lang sa makamundong bagay, ay makakamit mo yon. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا. Okay, at nagbigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ng mga halimbawa. Okay. Kaya sinabi niya sa pagpapatuloy ng hadith, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli." Ang binigay na halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang hijrah. When it comes sa word na hijrah, sa literal na kahulugan, ito ay tark. Ito ay pag-iwan. At pag pinag-usapan pa natin ng malawigang pag-uusap o malawakang pagpapaliwanag ang hijrah, ito yung paglisan ng isang taong mananampalataya mula sa kanyang lugar na napakaraming kuffar papunta sa lugar na kung saan doon namumuhay ang mga kamusliman at pinamumuhay nila ang pananampalatayang Islam. Yun ang hijrah. So ito yung binigay na halimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, hijrah. Sapagkat ayon sa pagpapaliwanag, ang hijrah, maraming tao ang gumagawa. Napakaraming tao ang gumagawa. Subalit, magkakaiba ang kanilang mga intensyon. Sa iisang gawain, iba't iba ang kanilang intensyon at iba't iba ang makukuha nilang biyaya. Isang gawain nila, hijrah. Pag-alis, paglipat mula sa Darul Kufr ila Darut Tawhid, mula sa lugar ng mga kuffar papunta sa lugar ng mga taong nagsasabuhay ng kaisan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iisang gawain ng mga naghihijra. Subalit, magkakaiba ang kanilang intensyon at sa kanilang mga intensyon, doon sila bibigyan ng gantimpala. Kaya nga sinabi ng propeta dito, wa innamal likulli imri'in ma nawa. At sa bawat tao, magkakamit siya kung ano ang kanyang inintensyon. Okay? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sino man ang naghijra at ang kanyang intensyon ay alang-alang sa Allah, kunin ang habag ng Allah, sambahin ng Allah nag-iisa, ito'y pamuhay ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, at tulungan ng kanyang propeta sa pagpapalaganap ng pananampalatayang ito, pagpapanatili, pagpipreserve ng pananampalatayang ito, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Katotohanan,
makakamit niya kung ano yung tama at karampatang biyaya para sa mga mukhlisun, para sa nagkaroon ng tamang intensyon. Okay? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. Subalit, sino man ang magsagawa ng hijra at kung ano yung kanyang intensyon, ito'y para sa mundo lamang, yusibuha, makakamit din niya ito. Aw imra'atin yatazawwajuha, o ang kanyang paglipat ay para lang sa isang babae na gusto niyang pakasalan, gusto niyang asawahin, o gusto niyang maging asawa, ay makakamit niya ito. Fahijratu ila ma hajara ilay. At mananatili pa rin ang kanyang hijra, ang gantimpala nito kung ano ang kanyang intensyon. So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maunawaan natin sa hadith na ito na anuman ang intensyonin mo ay mayroong karampatang kasagutan. Okay? Sa pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya binigyan ng kalugihan ng bawat isa. Pero mayroong level ang pagbibigay niya ng gantimpala. Okay? Ang level ng pagbibigay niya ng gantimpala para sa mga mukhlisun, sa mga gumagawa ng mga pagsamba alang-alang sa Allah, ipamuhay ang batas ng Allah, sundin ng Allah, sambahin ng Allah, tulungan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpapalaganap nung siya'y nabubuhay pa, pagpapalaganap ng pananampalatayang ito, pagpipreserve ng pananampalatayang ito. Ang binibigay na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay hindi lang pang mundo, bagkus pang kabilang buhay. Subalit, dito naman, na base sa hadith, kung sino man ang maglakbay, lumisan, umalis, mula sa Darul Kufr ila Darut Tauhid, ay makukuha rin naman niya. Kung ang kanyang intention ay pang makamundo, makukuha din niya. Subalit pang mundo lang yun. Hindi na yun aabot ng kabilang buhay yung gantimpala niya. Bagkus maaaring maging kapahamakan pa ito sa kanya sa kabilang buhay. Okay? So yun po mga kapatid sa pananampalataya. Asyarh, pagpapaliwanag pa, karagdagang pagpapaliwanag sa hadith, kunin natin yung konting pagpapakilala kay Umar bin Al-Khattab radiyallahu an. Siya yung rawi. Siya yung nagsalaysay ng hadith na ito. Sino siya? Umar bin Al-Khattab, Amirul Mu'minin. Okay? Si Umar bin Al-Khattab ay amir ng mga mananampalataya, Amirul Mu'minin. Wa thani khulafa'ul muslimin. At ikalawa siyang khalifa sa mga kamusliman, Al-Faruq. Pag sinabing Faruq, siya yung naghihiwalay ng tama sa mali, ng katotohanan sa kabaluktutan. Kana min ashraf Quraysh, aslama fi sanati khamisa aw as-sadisa ba'da al-bi'tha. Kabilang si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, min ashraf Quraysh, sa mga kagalang-galang na tao sa tribo ng Quraysh. Aslama fi sanati al-khamisa aw as-sadisa ba'da al-bi'tha. Siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam 5th or 6 years after ng hijrah. Kung hindi ika-5 taon, ika-6 na taon. Ba'da al-bi'tha, hindi pala hijrah. Ba'da al-bi'tha, pagkatapos ihirang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang siya yung huling propeta, 6 na taon ang lumipas, doon nagmuslim si Umar bin Al-Khattab. Hindi hijrah yung pinag-uusapan natin. No? Pagkatapos ihirang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta, 5 or 6 years nagmuslim si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an. Fakana fi islamihi izzatun lil muslimin. Okay? Ang pagmumuslim ni Umar bin Al-Khattab ay nagkaroon ng izza, nagkaroon ng lakas sa mga kamusliman. Shahidal masyahidu kullahu
lahat halos ng gazwa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga digmaan na nakalahukan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga Muslim at ng mga kuffar, ay nasaksihan, nasamahan ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fatawalla al-khilafa ba'da Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an bi'ahdin minhu. At pagkatapos ng khilafa, tulad ng sabi natin, siya yung ikalawang khalifa. Pagkatapos ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, sa pagkakaroon ng kasunduan ay sa pagitan ni Abu Bakr at ni Umar ng mga kamusliman, siya yung naluklok bilang ikalawang khalifa ng mga kamusliman. Faqama biha khayru qiyami ba'dah. At ang pagiging amir ni Umar bin Al-Khattab ay ginampanan niya ng napakabuting pagganap. Makikita natin sa mga pagpapakilala kay Umar bin Al-Khattab fi khilafatihi, sa kanyang pagganap, sa kanyang pagiging khalifa sa panahon niya. Napakatindi ng kanyang pinakita na pagganap nito alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo, pinag-iisipan niya sa kanyang sarili na ang pagkatapilok ng kabayo sa isang bato na nasa daan ay maaaring itanong sa kanya. Ganon siya ka-concern sa kanyang pagiging pinuno. Nais niyang gampanan ito ng tamang-tama at nagawa naman niya ito. At para sa mga sekta, mga akida na sumisira kay Umar bin Al-Khattab, tulad nga ng sinabi ng mga ulama, buhay pa si Umar bin Al-Khattab, galit na sa kanya o takot na sa kanya yung mga shayatin. At kahit sa panahon ngayon, wala na siya, ganoon pa rin. Yung mga akida, sinisiraan siya. Yung mga ibang akida, tulad ng mga Shia, sinisiraan siya. Sinasabi yung mga ganitong bagay na hindi naman niya ginawa. Radiyallahu an, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi akhir dhil hijja li 4 layali biqaynin minhu ta'anahu gulamun majusi. Okay? Fi akhir Dhul Hijjah, sa mga huling araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Okay? Ito yun, sa panahon natin ngayon. Dhul Hijjah, tulad ngayon sa buwan na ito, sa mga huling araw na yun, 4 layali, 4 days ang natitira. Okay? O 4 nights ang natitira, 4 days. Ta'anahu gulamun majusi. Siya ay sinaksak ng isang batang majusi. Wa amirul mu'minin kad kabbara li salatil fajri fahumila ila baytihi. Okay, hindi na natin masyadong tatalakayin kung ano yung pangyayaring ito. So, nung sinaksak siya, habang siya ay nagtakbir ng takbiratul ihram sa salatul fajr, sinaksak siya at siya ay dinala sa kanyang bahay. Sa pagpapadali, watufiya ba'da 3 layali 23 fi sana 23. At pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, siya ay binawian ng buhay. Mula sa pagkakasaksak na iyon, binawian siya ng buhay. At ang taon na ito ay 23. Ito yung 23 ng Hijri. 23 years na. Okay? Wadufina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu an. At siya ay inilibing kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Okay. So, ayun po ang ating paksa. Alhamdulillah. Sana po ay naunawaan po natin ang ating paksa na ito. Siyempre, ang mga benefit na makukuha natin sa hadith na ito, naunawaan natin kung ano yung kahalagahan ng intensyon sa mga gawain.
So, nakikita natin na ito talaga yung pinaka tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya tumitingin sa laki ng gawain. Kayang timbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pare-pareho yung gawain natin, kayang timbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga gawa. At kaya niyang i-identify kung anong biyaya ang makukuha mo sa pamamagitan lang ng iyong intensyon. Kahit pare-pareho pa tayo ng ginagawa. Like for example, sa sala, pare-pareho tayo nagsasala. Nasa isang masjid tayo, pare-pareho tayo nagtakbir, pare-pareho tayo nagruku', pare-pareho tayo nagsujud, pare-pareho tayo nagbasa ng Al-Fatiha, pare-pareho tayo nagbabasa ng mga suwar. Pero, hindi tayo pare-pareho ng intensyon. Kayang i-identify ng Allah yun. Kahit pare-pareho tayo, walang pinagkaiba sa sala, sa sujud, kayang i-identify ng Allah sa pamamagitan ng ating intensyon. Kaya napakahalaga, no, ng ating intensyon. Mauna, sapagkat ito yung titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ikalawa, hathu ala ikhlasin niyati lillah. So, ito, yung hadith na ito ay nag-i-encourage sa atin na maging ikhlas tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. والثالث التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. Nagbibigay ng warning na wag natin pagsamahin. Wag natin pagsamahin ang kagustuhan natin sa mundong ito at kunwari ginagawa natin yung pangkabilang buhay. Like I said, dito sa hadith na ito, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga intensyon. Minsan may gumagawa ng pangkabilang buhay, nakikita mo, fi dhahir, sa pangkalabasan, mashallah. Ang ginagawa niya, pangkabilang buhay. Pero yung nasa puso niya, pang dunya. May mga tao kasi na ginagawa nila yung gusto nilang makuha yung dunya, pero pinapalamutian nila ito ng gawaing pang-akhira. Okay? Alam niyo naman siguro yung sinasabi ko. For example, alam niyo na yun, magre-representa sila ng mga bagay patungkol sa pananampalataya, pero ang gusto nila dun ay mundo. So, wag yun. Sabi dito, wag. Dahil ganun din yung, yung sa hadith, yung hijra, maraming naghijra sa panahon na yun, kahit sa panahon ngayon, sa panahon nila at sa panahon natin, maraming naghihijra, maraming gustong lumipat. Pero sa pinaka-point ng kanilang kagustuhan, gusto nila mundo. Yun ay pinaiiwasan sa atin kasi makukuha mo at makukuha. Kasi based sa hadith na binasa natin, nakuha nila yung kanilang mga intensyon. Pero wala kang pangkabilang buhay. Yun yung pinag-iingatan natin doon, yung hindi ka makakuha pangkabilang buhay. Ikaapat, annan nasa yatafawatuna fi niyatihim wa anna laka imruun manawa. Okay, dito alam natin tulad ng pagpapaliwanag na ulit lang, no, na nagkakaiba tayo sa ating mga intensyon kahit isa yung ating mga gawain. At bawat intensyon natin, makukuha natin yon. At taharatu min al-a'mal fala takunu illa biniyatin. Ang kalinisan mula sa mga gawain, hindi natin may isa sa katuparan maliban na lamang na maging malinis ang ating mga intensyon. Falikulli mutatahhirin ma nawa bi taharatihi. At bawat tao na gustong magdalisay ng kanyang sarili ay didepende ito sa kung paano siya nag-intensyon ng pagiging dalisay. Wahadihi mahallul istishhad bil hadith. So ito yung pinaka nais ipaliwanag ng hadith. Na gusto mong dalisayin ang sarili mo, dalisayin mo ang intention mo. Gusto mong maging dalisay yung mga gawain mo, dalisayin mo yung intention mo. Okay? Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito sa hadith na to makikita natin kung paano naging mabuti ang pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa kamal balagatihi wa bayanihi. At kung papaano siya nagbigay ng kumpletong detalye ng pagpapaliwanag sa pamamagitan ng hadith na ito. Sapagkat kung tutuusin, napakaikli lang eh. Pero kung babasahin mo siya, uunawain mo siya, no? Makikita natin na napaka haba, no? Kukulangin tayo pa. Actually, hindi sapat tong halos kalahating oras na to. Kukulangin tayo, maraming pagpapaliwanag dito. Subalit sa ikli ng hadith na yon, no? Na halos ma-memorize na nga natin, sa ikli na yon, na ipaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinakamataas na paliwanag na gusto niyang iparating sa mga sahaba. At nakarating ito sa atin. So, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. No? Nawa, ulitin ko, ay insyaallah ta'ala, maging paraan ito ng pagiging faqih, pagiging maalam natin sa ating pananampalataya, biidhnillahi ta'ala. So, muli, ang inyong kapatid ay pansamantalang magpapaalam at babalik tayo sa mga susunod na araw, insyaallah ta'ala. Hanggang dito na lamang po. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.